sa dulong bahagi ng baryo San Isidro, kung saan ang lupa ay tila napagod na sa paulit-ulit na pag-aararo at ang hangin ay may dalang alikabok ng tag-araw at lamig ng tag-ulan. Nakatira si Mateo, isang magsasakang ang tanging yaman ay dangal at pag-asa. Ang kanyang kubo ay nakatayo sa gilid ng pilapil, nakasandal sa isang matandang puno ng balete na tila saksi sa lahat ng pagdurusang kanyang dinaanan. Mula pagkabata ay batid na ni Mateo ang hirap ng buhay. Namatay ang kanyang mga magulang sa magkasunod na taon dahil sa sakit at kakapusan sa pera. Naiwan sa kanya ang maliit na parsela ng lupang halos hindi na tumutubo ang palay. Ngunit para kay Mateo, ang lupaing iyon ang kanyang tahanan, alaala at pangarap. Sa baryo, kilala si Mateo bilang tahimik at matiisin. Ngunit ang kanyang katahimikan ang lalong naging dahilan upang siya'y apihin. Si Don Hilario, ang pinakamayamang Panginoong may lupa sa San Isidro, ang siyang may hawak sa karamihan ng lupain sa lugar. Bagaman maliit lamang ang lupang minana ni Mateo, nakapagitna iyon sa malalawak na palayan ni Don Hilario. Matagal nang nais ng matanda na mapasakamay ang parsela ni Mateo upang maging tuloy-tuloy ang kanyang mga sakahan. Hindi mo rin naman kayang patubuin ang lupang iyan, minsang sinabi ni Don Hilario sa harap ng mga kapwa magsasaka sa plaza. Ibigay mo na sa akin at bibigyan kita ng sapat na salapi para makapagsimula ka sa bayan. Ngunit marahan lamang na umiling si Mateo. Hindi ko po maibebenta ang lupa. Alaala po ito ng aking ama at ina. Napangiti si Don Hilario. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mula noon, tila mas lalong naging mahirap ang buhay ni Mateo. Ang patubig na dumadaloy sa kanyang pilapil ay biglang nabawasan. Ang mga kalapit niyang magsasaka na dati nakikipagpalitan sa kanya ng buto at pataba ay nagsimulang umiwas. May mga bulong-bulungan na siya raw ay malas, na ang kanyang lupa ay isinumpa, na ang kanyang pananatili sa baryo ay nagdadala ng tagtuyot. Hindi sumagot si Mateo sa mga paninirang iyon. Sa halip, lalo siyang nagsumikap. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, naglalakad na siya sa kanyang bukid. Tangan ang luma at kupas na araro. Ngunit wala siyang kalabaw. Matagal nang namatay ang huling alagang hayop ng kanyang ama. Kaya't siya mismo ang humihila sa araro. Ang kanyang mga balikat ang pumapasan sa bigat ng lupa. Ang mga bata sa baryo ay napapahinto minsan sa gilid ng daan upang panoorin siya. Ang ilan ay naaawa, ang iba'y natatawa. Si Mateo, parang kalabaw na tao. Minsang narinig niyang biro ng isang binatilyo. Masakit, ngunit hindi siya sumagot. Sa bawat pag-uwi niya sa kubo, ang tanging sumasalubong sa kanya ay katahimikan. Wala siyang asawa, wala ring anak. Isang dalagang nagngangalang Rosa ang minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit nang magsimulang kumalat ang balitang hindi makapagbibigay ng magandang buhay si Mateo, napilitang lumayo ang dalaga. Ang kanyang pamilya'y mas piniling ipagkasundo siya sa isang mangangalakal sa bayan. Minsang gabing madilim at mabigat ang ulap. Naupo si Mateo sa labas ng kanyang kubo. Pinagmamasdan niya ang malawak na bukirin na tila nilamon ng dilim. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon,
Nakaramdam siya ng panghihina ng loob. Hanggang kailan ako magtitiis? Bulong niya sa sarili. Ang hangin ay umihip ng bahagya. Tila may dalang sagot ngunit hindi niya maunawaan. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang siya'y nag-aararo, muli, gamit ang sariling lakas, naputol ang lubid na kanyang ginagamit. Napaupo siya sa lupa, pawisan at pagod. Sa kanyang pagkakadapa, napansin niyang may bahagi ng lupa na tila kakaiba ang kulay. Mas maitim, mas basa kaysa sa ibang bahagi. Hinukay niya iyon gamit ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, may tumambad na isang bagay na hindi karaniwan. Isang lumang piraso ng kahoy na tila bahagi ng isang sinaunang kariton o araro. Habang patuloy siyang naghuhukay, lalo niyang napagtanto na ang ilalim ng kanyang lupa ay tila may nakatagong kasaysayan. Ngunit bago pa niya maunawaan ang kanyang natuklasan, may narinig siyang yabag mula sa likuran. Anong ginagawa mo riyan? Napalingon siya at nakita ang katiwala ni Don Hilario, si Tadeo, kasama ang 2 tauhan. Bahagi ito ng lupa ko, mahinahong sagot ni Mateo. Lumapit si Tadeo at sinipat ang hukay. May balak ka bang magtago ng kung andyan? Baka naman may nakita kang mahalaga. Walang imik si Mateo. Ngunit hindi na kontento si Tadeo. Alalahanin mo, Mateo, ang lupa sa paligid mo ay pag-aari ni Don Hilario. Isang maliit na pagkakamali mo lamang at maaari kang mawalan ng karapatan dito. Tahimik na tumayo si Mateo. Wala po akong ginagawang masama. Tinitigan siya ni Tadeo nang matagal bago tuluyang umalis. Nang mawala ang mga ito, bumalik si Mateo sa hukay. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaiba siyang naramdaman. Tila may malamig na simoy na nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagpasya siyang takpan muna ang hukay at ipagpatuloy ang kanyang gawain kinabukasan. Ngunit nang gabing iyon, isang panaginip ang dumalaw sa kanya. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang malawak na bukirin na luntian at masagana. Sa gitna nito ay may isang kalabaw. Malaki, maitim ang balat, at ang mga mata ay tila may kakaibang ningning. Ang hayop ay nakatingin sa kanya na parang may ibig ipahiwatig. Bumangon ka, wika ng isang tinig na hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. Ang lupa ay hindi kailanman nagtataksil sa taong may malinis na puso. Nagising si Mateo na pawisan, ngunit may kakaibang lakas sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng kubo at napansin ang kakaibang liwanag sa may bukid. Hindi ito liwanag ng buwan, sapagkat ang langit ay natatakpan ng ulap. At hindi rin ito liwanag ng ilaw, sapagkat wala namang kuryente sa kanilang lugar. Mabagal siyang naglakad patungo sa pinanggalingan ng liwanag, sa gitna ng kanyang bukirin. Sa mismong lugar kung saan niya hinukay ang kakaibang bahagi ng lupa, may nakatayong isang kalabaw. Ito'y mas malaki kaysa sa karaniwang kalabaw sa baryo. Ang balat nito'y maitim ngunit tila kumikislap sa ilalim ng madilim na kalangitan. Ang mga mata nito'y hindi pangkaraniwan, malalim. Tila may pag-unawa. Hindi gumalaw si Mateo. Ang kalabaw ay nakatingin lamang sa kanya. Isang hakbang ang ginawa niya palapit. Hindi tumakbo ang hayop. Sa halip, bahagya itong yumuko na parabang nagbibigay galang. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Takot, pagkamangha at pag-asa. Kanino ka? Mahina niyang tanong. Ngunit ang tanging tugon ay ang marahang paghinga ng hayop at ang simoy ng hangin na muling umihip sa kanyang paligid. Sa gabing iyon,
Sa gitna ng katahimikan at kadiliman ng San Isidro, nagsimula ang isang pangyayaring magbabago sa kapalaran ng isang lalaking matagal nang inaapi ng mundo. At hindi pa niya alam, ang kalabaw na nasa kanyang harapan ay hindi karaniwan. Hindi agad nakalapit si Mateo sa kalabaw. Nanatili siyang nakatayo ilang hakbang ang layo. Waring sinusukat ang pagitan ng takot at paniniwala. Sa buong buhay niya, maraming beses na siyang nasaktan ng pag-asa. Kaya't natuto siyang magduda sa anumang tila masyadong mabuti upang maging totoo. Ngunit ang hayop sa kanyang harapan ay hindi gumagalaw na parang handang manalakay o tumakas. Sa halip, ito'y tahimik na nakamasid, tila naghihintay. Unti-unting lumapit si Mateo. Sa bawat hakbang niya ay tila sumasabay ang pag-ikot ng mundo sa mabagal na tibok ng kanyang dibdib. Nang marating niya ang isang dipa mula rito, napansin niya ang isang bagay na nagpatindig sa kanyang balahibo. Walang anino ang kalabaw. Ang buwan ay bahagyang sumilip mula sa ulap at ang maputlang liwanag nito'y malinaw na nagbuhos ng anino sa kanyang mga paa, sa puno ng balete at sa pilapil. Ngunit ang kalabaw, sa kabila ng liwanag, ay nananatiling walang anino sa lupa. Napaatras si Mateo ng isang hakbang. Hindi siya taong mapaniwalain sa mga sabi-sabi ng matatanda tungkol sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Ngunit lumaki siya sa baryong puno ng alamat at babala. At isa sa mga kwentong madalas niyang marinig noong bata pa siya ay ang tungkol sa mga hayop na ipinadadala ng kalikasan bilang gantimpala o pagsubok. Kung ikaw man ay guni-guni, marahan niyang wika, huwag mo sana akong lokohin. Sa kanyang pagkagulat, lumapit ang kalabaw at bahagyang isinubsob ang ulo sa kanyang balikat. Isang kilos na hindi marahas kundi tila pamilyar. Naroon ang init ng katawan nito. Totoo ang bigat ng hininga. Hindi ito multo. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kamay at hinaplos ang noo ng hayop. Makinis ang balat nito, kakaiba ang pakiramdam. Tila mas buhay kaysa sa alinmang hayop na nahawakan niya noon. Sa sandaling iyon, isang malinaw na pakiramdam ang pumasok sa kanyang isip. Hindi ito tinig, hindi rin malinaw na salita. Isa itong pagkaunawa. Manatili ka. Magtiwala ka. Napapikit si Mateo. Pagmulat niya, ang kalabaw ay nakatayo pa rin sa kanyang harapan. Ngunit tila mas payapa ang paligid. Ang hangin ay hindi na malamig. Ang gabi ay hindi na mabigat. Nagpasya siyang dalhin ang hayop sa tabi ng kanyang kubo. Wala siyang tali, ngunit hindi ito lumalayo. Sumusunod lamang ito sa kanyang likuran. Mahinahon at tila batid ang bawat hakbang. Sa gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Pinagmamasdan niya ang kalabaw na nakahiga sa harap ng kanyang kubo. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa lupa upang tiyakin kung may anino na ito. Ngunit kahit sumikat ang araw kinabukasan, nanatiling walang anino ang hayop. Nang mag-umaga, isa pang bagay ang kanyang napansin. Ang bahagi ng bukid na kanyang hinukay kahapon, ang lupang maitim at tila basa, ay naging mas luntian kaysa sa iba. Ang mga punla ng palay roon ay tila mas mataas at mas malusog. Hindi siya agad naniwala sa kanyang nakita. Ngunit nang ihambing niya ito sa katabing bahagi ng bukid, malinaw ang pagkakaiba. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang maraming taon,
May tumubo sa kanyang lupa na hindi manipis at maputla. Lumapit ang kalabaw at tumayo sa tabi niya. May kakaibang pakiramdam si Mateo na tila may inaasahan ang hayop. "Gusto mo bang mag-araro tayo?" Mahina niyang tanong. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Ngunit sa kanyang pagtataka, lumuhod ang kalabaw. Tila naghihintay na lagyan ng araro. Wala siyang maayos na tali o gamit. Ngunit kinuha niya ang lumang araro ng kanyang ama. Ikinabit niya ito sa abot ng kanyang makakaya. At nagsimula silang magtrabaho. Sa unang paghila pa lamang, napahinto si Mateo. Ang lupa na dati matigas at tila bato ay naging malambot. Hindi niya kailangang gumamit ng buong lakas upang itulak ang araro. Ang kalabaw ay gumagalaw ng may pambihirang lakas, ngunit hindi nagmamadali. Sa loob lamang ng ilang oras, natapos nila ang bahaging hindi niya kayang tapusin sa loob ng 2 araw. Napaupo si Mateo sa pilapil. Hinihingal, hindi dahil sa pagod kundi sa pagkamangha. Tinitigan niya ang kalabaw. "Hindi ka karaniwan," wika niya. Tumango ang hayop. Hindi basta paggalaw ng ulo, kundi tila sinasadyang tugon. Mula sa malayo, may mga matang nakamasid. 2 magsasakang kapitbahay ang napahinto sa kanilang ginagawa. Nakita nila kung paanong ang lupang matagal ng tuyot ay nagiging maayos sa kamay ni Mateo at ng hindi kilalang kalabaw. "Kanino galing ang hayop na yan?" tanong ng isa. "Hindi ko alam," sagot ng isa pa. "Pero hindi iyan nakita rito kahapon." Sa baryo kung saan mabilis kumalat ang balita, hindi nagtagal at umabot ito sa taingan ni Tadeo. Kinahapunan, dumating siya sa bukid ni Mateo. "Ano ang naririnig ko?" Malamig niyang wika. "May bago ka raw kalabaw." Tahimik na tumayo si Mateo. "May napadpad lang po sa bukid ko." Lumapit si Tadeo at sinuri ang hayop. Sa unang tingin ay tila karaniwang kalabaw, ngunit nang mapansin niyang wala itong anino sa ilalim ng araw, bahagya siyang napaatras. Tinakpan niya ang kanyang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng pag-ubo. "Siguraduhin mong hindi ito galing sa ari-arian ni Don Hilario," babala niya. "Kapag may nag-claim dyan, wala kang laban." "Wala po akong ninakaw," mahinahong tugon ni Mateo. Hindi na nagsalita si Tadeo, ngunit sa kanyang pag-alis, malinaw ang pagdududa sa kanyang mga mata. Pagsapit ng gabi, muling sumigla ang bahagi ng bukid na inararo nila. Sa liwanag ng dapit hapon, tila may bahagyang kislap ang mga punla. Habang pinagmamasdan iyon ni Mateo, isang bagay ang kanyang napagtanto. Hindi lamang ito basta kalabaw. May dahilan kung bakit ito napunta sa kanya. Ngunit sa baryong, ang inggit ay kasing bilis ng apoy sa tuyong damo. Ang himalang iyon ay hindi mananatiling lihim ng matagal. At sa likod ng mga matang nagmamasid, may mga pusong hindi matutuwa sa pagbabagong nagsisimula pa lamang. Nagpatuloy ang gabi sa katahimikan, ngunit sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, natulog si Mateo na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hindi dahil sigurado siya sa bukas, kundi dahil may kasama na siya sa laban. At hindi na siya nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang anyo ng bukid ni Mateo. Ang lupang dati kulay abo at tila ba ayaw magpaamo, ay naging maitim at malusog. Ang mga punla ng palay ay tumayong tuwid. Makakapal ang dahon at may kakaibang sigla. Hindi iyon
maipaliwanag ng karaniwang pataba o tiyaga lamang. May bagay na higit pa sa pawis at pagod ang gumagalaw sa ilalim ng lupa. Sa tuwing sasapit ang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, magkasama nang naglalakad sina Mateo at ang mahiwagang kalabaw patungo sa bukid. Hindi na niya kailangang hilahin o utusan ang hayop. Para bang nauunawaan nito ang gawain. Sa bawat paghila ng araro, pantay ang guhit sa lupa, maayos ang pagbaligtad ng lupa, at tila kusang lumalambot ang matigas na bahagi ng pilapil. Napansin din ni Mateo ang isa pang bagay. Kapag hinahaplos niya ang noo ng kalabaw, bago magsimula ang trabaho, tila mas gumagaan ang kanyang katawan. Ang sakit sa kanyang mga balikat na matagal nang sumasama sa kanya ay unti-unting nawawala. Ang kanyang paghinga ay hindi na madaling hingalin. Isang umaga, habang abala sila sa pag-aararo, napahinto si Mateo. Sa bahaging hindi pa nila nagagalaw, may manipis na ulap na tila nakalapat sa lupa. Hindi iyon hamog lamang. May bahagyang ningning itong tila sumasabay sa paggalaw ng araw. Lumapit ang kalabaw at tumayo sa gilid ng ulap na iyon. At sa sandaling hinila nito ang araro patungo roon, tila kusang nagbukas ang lupa, mas malalim kaysa sa karaniwan. Sa ilalim ay may nakita si Mateo na hindi niya inaasahan. Mga butil ng palay na kulay gintong-ginto, hindi pa naihahasik, ngunit tila nabubuhay. Maingat niyang pinulot ang isa. Hindi ito tulad ng ordinaryong butil. Mas mabigat, mas makintab, at tila mainit sa palad. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, itinanim niya ang ilang butil sa bagong ararong bahagi ng lupa. Lumipas ang ilang oras. Wala pa ring kakaiba. Ngunit kinagabihan sa liwanag ng buwan, napansin niyang may mga munting usbong na agad sumibol sa bahaging iyon. Mas mabilis kaysa sa likas na takbo ng panahon. Napaupo siya sa pilapil. Hindi makapaniwala. Kung ito man ay biyaya, mahina niyang wika, ipagkakaloob ko ito ng may dangal. Sa baryo, hindi na maikakaila ang pagbabago. Ang bukid ni Mateo ang pinakaluntian sa buong San Isidro. Habang ang iba'y nagrereklamo sa kakulangan ng tubig at pataba, ang kanyang palayan ay tila binubuhusan ng walang sawang sigla. Isang hapon, habang siya'y nagbubungkal ng damo sa gilid ng pilapil, dumating si Mang Isko, isa sa mga matandang magsasaka na dati hindi man lamang siya pinapansin. "Mateo," bungad nito, "ano ang lihim mo?" Hindi agad sumagot si Mateo. "Wala po akong lihim, Mang Isko. Nagtatrabaho lang po ako ng maayos." Napatingin ang matanda sa kalabaw, na tahimik na nakatayo sa lilim. "Hindi ko pa nakikita ang hayop na yan noon. Hindi ko rin po alam kung saan siya nanggaling." Tapat na sagot ni Mateo. Napakamot sa ulo si Mang Isko. Kung saan man siya galing, mukhang may dala siyang swerte. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may narinig si Mateo na hindi pangungutya, kundi paghanga. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Sa malaking bahay ni Don Hilario, nakaupo ang matanda sa kanyang malapad na silya habang nakikinig sa ulat ni Tadeo. "Hindi pangkaraniwan ang ani niya," sabi ng katiwala. "May mga magsasaka na nagsasabing sa 1 linggo pa lamang ay tila 2 buwan na ang itinubo ng kanyang palay." Nakatahimik si Don Hilario. "Isang maliit na parsela lamang ang kanya," marahan niyang wika. "Ngunit kung totoo ang sinasabi mo, maaaring makahikayat iyon ng pansin. May kalabaw po siya,"
Dagdag ni Tadeo. Hindi ko alam kung saan niya nakuha. Sumandal si Don Hilario at nag-isip. Imbestigahan mo. Alamin kung kanino yon at kung wala namang may-ari. Hindi na niya tinapos ang pangungusap, ngunit malinaw ang ibig sabihin. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mateo sa labas ng kanyang kubo, lumapit ang kalabaw at tumabi sa kanya. Tahimik ang gabi, ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Pakiramdam ko, wika ni Mateo habang nakatanaw sa madilim na bukirin. Hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Bahagyang gumalaw ang kalabaw, tila ba sumasang-ayon. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang panaginip, ang malawak na bukirin, ang tinig na nagsabing ang lupa ay hindi nagtataksil sa may malinis na puso. Ngunit alam niyang hindi lamang lupa ang kanyang haharapin. May mga taong hindi papayag na ang isang inaaping magsasaka ay umangat. At habang patuloy na tumataas ang mga usbong ng gintong palay sa kanyang bukid, kasabay din nito ang pagtaas ng inggit at pagdududa sa puso ng mga makapangyarihan. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan ng San Isidro, nagsisimula pa lamang ang unang himala. At kasabay ng himalang iyon ay ang unang pagsubok. Habang papalapit ang anihan, lalo pang naging kapansin-pansin ang pagkakaiba ng bukid ni Mateo sa iba pang sakahan sa San Isidro. Ang mga palay niya ay hindi lamang mas matangkad at mas makapal. Ang mga mangming, ang mga uhay ay sa mabibigat, halos yumuyuko sa sariling bigat at may bahagyang kintab na tila hinahaplos ng liwanag kahit sa maulap na araw. Kapag dumaraan ang hangin, ang kanyang palayan ay hindi basta kumakaway. Tila ito'y umaalon na may sariling ritmo, isang tahimik na pahayag ng kasaganaan. Ang mga magsasaka na dati nagkikibit balikat lamang sa kanyang paghihirap ay napipilitang mapahinto sa gilid ng pilapil upang pagmasdan ang kanyang ani. Hindi normal iyan, bulong ng isa. Baka may ginamit siyang kakaibang pataba, hinala ng iba. Ngunit sa likod ng mga haka-haka, may namumuong damdamin na hindi basta pagkamangha, kundi inggit. Isang hapon, habang si Mateo ay nag-aayos ng bakod sa gilid ng kanyang lupa, dumating ang tatlong lalaking kilala sa baryo bilang malalapit kay Tadeo. Hindi sila nagsalita agad. Pinagmasdan muna nila ang palayan, saka ang kalabaw na nakatayo sa lilim ng balete. "Malakas ang loob mo," sabi ng isa, sabay tawa na hindi umaabot sa mga mata. "Wala naman akong ginagawang masama," mahinahong sagot ni Mateo. Lumapit ang isa pa at bahagyang tinapik ang uhay ng palay. "Kung ganito ang ani mo, baka mas malaki pa sa amin." Hindi sumagot si Mateo. Hindi niya nais makipagtalo. "Siguraduhin mo lang," dagdag ng una, "na malinis ang pinanggalingan ng biyayang iyan." Umalis sila nang may bahid ng pagbabanta sa kanilang mga hakbang. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Mateo. Nakaupo siya sa labas ng kubo, katabi ang kalabaw. Tahimik ang hayop, ngunit tila alerto. "Hindi ko hiningi ang ganitong sitwasyon," mahina niyang wika. "Gusto ko lang mabuhay ng marangal." Sa di kalayuan, may narinig siyang mahinang kaluskos sa bahagi ng bukid. Tumayo siya agad at naglakad patungo roon. Sa unay, inakala niyang hangin lamang ang sanhi ng paggalaw ng mga dahon. Ngunit nang masdan niyang mabuti, may bakas ng yapak
sa gilid ng pilapil. Hindi kanya at hindi rin sa kalabaw. May nagtangkang pumasok sa kanyang lupa. Hindi niya agad ipinaalam ito kanino man. Sa halip, kinabukasan ay maaga siyang nagpunta sa bukid upang tiyakin kung may nasira. Sa kabutihang palad, wala siyang nakitang tinapakan o pinutol na palay. Ngunit hindi naglaon. Dumating ang mas malinaw na pagsubok. Isang umaga, nagising si Mateo sa kakaibang katahimikan. Karaniwan, bago pa sumikat ang araw, ay maririnig na niya ang mahinang paggalaw ng kalabaw sa labas. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala siyang narinig. Mabilis siyang lumabas ng kubo. Wala ang kalabaw. Napako siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya maunawaan ang biglang paglamig ng kanyang dibdib. Mabilis siyang naglakad patungo sa bukid. Umaasang doon niya makikita ang hayop. Ngunit ang buong palayan ay tahimik. Walang bakas ng kalabaw. Walang yapak. Walang tali na naputol. Tanging ang malawak na luntiang taniman ang nakatayo sa ilalim ng maagang sikat ng araw. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatayo roon. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang mahiwagang hayop, muling sumagi sa kanyang isip ang dating pakiramdam ng pag-iisa. Bumalik ka, halos pabulong niyang wika. Ngunit walang sumagot. Lumipas ang ilang oras. Napilitan siyang ipagpatuloy ang gawain. Magbunot ng damo, mag-ayos ng pilapil, ngunit mabigat ang kanyang mga galaw. Bandang tanghali, may dumating na balita. Nakita raw ang kalabaw mo sa may lupain ni Don Hilario, sabi ng isang batang nagmamadaling tumakbo patungo sa kanya. Kinulong daw sa kulungan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang nagtungo sa malawak na bakuran ni Don Hilario. Sa gilid nito ay may kulungan ng mga hayop, mga baka at kalabaw na pag-aari ng Panginoong may lupa. At doon, sa loob ng matibay na bakod, nakita niya ang kanyang kalabaw. Tahimik lamang itong nakatayo, ngunit ang mga mata nito'y nakatuon sa kanya. Lumapit si Mateo sa bakod. Sa akin po yan, mariin niyang sabi kay Tadeo na nakatayo sa malapit. Umiling ang katiwala. Wala kang patunay, walang marka, walang dokumento. Ang sabi ng amo, maaaring napadpad lamang sa aming lupa. Hindi po yan napadpad, sagot ni Mateo. Nasa bukid ko po siya kagabi. Napangiti si Tadeo. Kung ganoon, patunayan mo. Walang maipakitang kasulatan si Mateo. Wala siyang marka sa tainga o leeg ng hayop. Dumating lamang ito isang gabi, parang regalo ng langit. Ngunit hindi siya umurong. Lumapit siya sa bakod at tinawag ang kalabaw sa pangalan na bigla na lamang niyang naisip ilang araw na ang nakalipas. Luntian, wika niya. Sa harap ng lahat lumuhod ang kalabaw at dahan-dahang lumapit sa bakod. Isinubsob ang ulo sa pagitan ng mga kahoy na tila kinikilala ang kanyang tinig. Nagbulungan ang mga tauhan. Napangiti ng bahagya si Tadeo, ngunit may halong pag-aalala ang kanyang mukha. Maghihintay kami ng utos ni Don Hilario, malamig niyang sabi. Tumayo si Mateo ng tuwid. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang api o takot. May kakaibang tibay ang kanyang tindig. Hindi ko inaangkin ang hindi sa akin. Mahinahon ngunit malinaw niyang wika. Ngunit hindi ko rin hahayaang agawin
ang biyayang ipinagkaloob sa akin. Sa likod ng mga bakod at mga matang nakamasid, malinaw na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa lupa o sa ani. Ito'y naging laban ng dangal, laban sa kapangyarihan. At habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa San Isidro, ang binhi ng inggit ay tuluyan ng sumibol, hindi sa lupa ni Mateo, kundi sa puso ng mga taong hindi makapaniwala na ang isang mahirap na magsasaka ay maaaring pagpalain ng higit sa kanila. Kinabukasan, ipinatawag ni Don Hilario ang mga pangunahing magsasaka ng San Isidro upang magtipon sa plaza. Hindi ito karaniwang pagpupulong tungkol sa patubig o buwis sa ani. May kakaibang tensyon sa hangin. Tila may hahatulang hindi lamang hayop, kundi dangal ng isang tao. Dumating si Mateo ng maaga. Tahimik ngunit tuwid ang tindig. Sa kanyang likuran ay naroon ang kalabaw. Hawak niya sa isang payak na lubid na ibinigay ng isang matandang magsasaka bilang tanda ng suporta. Kahit wala pa ring marka ang hayop, malinaw sa lahat kung kanino ito sumusunod. Sa gitna ng plaza, nakaupo si Don Hilario sa isang kahoy na upuan, tila isang hukom. Katabi niya si Tadeo, nakamasid at matalim ang mga mata. May usapin tungkol sa kalabaw na ito, bungad ni Don Hilario. Sinasabi ni Mateo na ito raw ay sa kanya, ngunit wala siyang patunay. Tahimik ang mga tao. Lumapit si Mateo. Hindi ko po ito ninakaw. Isang gabi, natagpuan ko siya sa aking bukid. Mula noon, siya ang tumulong sa aking pag-aararo. Isang magsasaka ang sumingit. Totoo po yun. Nakita namin kung paano nagbago ang kanyang lupa. Nagtaas ng kamay si Don Hilario upang patahimikin ang mga bulungan. Ang lupa ay maaaring magbago dahil sa tiyaga. Ngunit ang hayop ay pag-aari ng may patunay. Tumayo si Tadeo. Kung tunay ngang kay Mateo ang kalabaw, dapat ay susunod ito sa kanya sa harap ng lahat. May mahinang ugong sa hanay ng mga tao. Lumapit si Mateo sa kalabaw. Hindi siya nagsalita agad. Hinaplos lamang niya ang noo nito, ang kilos na paulit-ulit niyang ginagawa tuwing umaga. Kung ako ang iyong kasama, mahina niyang wika, lumapit ka. Binitiwan niya ang lubid. Ang kalabaw ay nanatiling nakatayo sandali. Ang buong plaza ay tila huminto ang paghinga. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan itong lumakad patungo kay Mateo at lumuhod sa kanyang harapan. Ang parehong kilos na unang ginawa nito nang dumating ito sa kanyang buhay. Napasinghap ang ilan, ngunit hindi pa rin agad nagpahayag si Don Hilario. Ang hayop ay maaaring sanay lamang sa iyong presensya. Malamig niyang sabi. Hindi iyon sapat. May sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa ilalim ng tirik na araw, habang nakatayo ang kalabaw sa tabi ni Mateo, napansin ng mga tao ang isang kakaiba. Wala itong anino. Isang batang lalaki ang unang nagsalita. Tay, bakit po walang anino ang kalabaw? Napatingin ang lahat sa lupa. Ang mga tao, ang mga puno, ang mga upuan, lahat may anino. Ngunit ang kalabaw ay wala. Nagkatinginan ang mga magsasaka. Ang iba'y napaatras. Ang iba na may napabulong ng panalangin. Nanlaki ang mga mata ni Tadeo. Ngunit si Don Hilario, bagaman sandaling natigilan, ay agad nagbawi ng tindig. Mga pamahiin lamang iyan, mariin niyang sabi. Anino man o wala, ang mahalaga ay kung sino ang may karapatan. Lumapit si Mang Isko.
Ang Mena ang pinakamatandang magsasaka sa baryo. Don Hilario, mahinahon niyang wika. Marami na kaming nakita sa tagal namin sa lupaing ito. Hindi lahat ay kayang ipaliwanag ng mata. Ngunit malinaw na sa lalaking ito, sumusunod ang hayop. Tahimik si Don Hilario. Batid niyang ang mga tao ay nagsisimula ng mag-isip, hindi lamang tungkol sa kalabaw, kundi tungkol sa kung sino ang tunay na may basbas ng lupa. Sa huli, tumayo siya. Dadalhin muna ang kalabaw sa lupain ni Mateo. Anya. Ngunit tandaan mo, kung mapatunayan kong hindi iyan nararapat sa iyo, babawiin ko ito. Hindi na nakipagtalo si Mateo. Sapat na sa kanya na makabalik ang kalabaw sa kanyang bukid. Habang naglalakad sila pauwi, naramdaman niya ang bigat ng mga matang nakasunod sa kanila. May paghanga, may takot, at may inggit. Pagdating sa bukid, tila mas maliwanag ang paligid. Ang hangin ay mas sariwa, at sa unang pagkakataon, may ilang magsasakang lumapit sa kanya. Mateo, sabi ng isa, kung maaari, turuan mo kami kung paano mo napalusog ang lupa. Hindi agad sumagot si Mateo. Tiningnan niya ang kanyang palayan, saka ang kalabaw. Ang lupa, sagot niya sa wakas, ay tumutugon sa pag-aalaga. Kung may biyayang dumating, hindi iyon para ipagdamot. Sa mga salitang iyon, may bahagyang pagbabago sa himpapawid ng San Isidro. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, sa malaking bahay na bato, nakaupo si Don Hilario sa dilim ng kanyang silid. Hindi siya sanay na hindi nasusunod, at habang unti-unting lumalakas ang ani ni Mateo at ang kanyang pangalan ay nagsisimulang igalang, may nabubuong plano sa isip ng taong hindi kailanman pumayag na malamangan. Sa ilalim ng tahimik na gabi, ang kalabaw ay muling nakahiga sa harap ng kubo. At si Mateo, bagaman may bahagyang tagumpay, ay batid na ang tunay na pagsubok ay hindi pa tapos. Sapagkat ang biyaya ay laging sinusubok, at ang pag-angat ng isang tao ay kadalasang sinusundan ng pinakamadilim na balak. Matapos ang nangyaring pagtitipon sa plaza, tila bahagyang nagbago ang pakikitungo ng mga tao kay Mateo. May ilan na ngayoy bumabati na sa kanya. May mga magsasakang palihim na nagtatanong kung anong pataba ang kanyang ginagamit, kung gaano kadalas siya magdilig, at kung saan niya nakuha ang kalabaw. Ngunit sa likod ng mga pagbabagong iyon, naroon pa rin ang tahimik na tensyon. Hindi nagkamali ang kanyang pakiramdam. May nagmamasid pa rin. Isang gabi, habang payapang nagpapahinga si Mateo sa labas ng kanyang kubo, napansin niyang tila mas madalas magmasid ang kalabaw sa direksyon ng matandang balete. Hindi ito karaniwang kilos. Karaniwan, ang hayop ay tahimik at panatag kapag gabi. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may inaabangan. May nararamdaman ka ba? Marang tanong ni Mateo. Bagaman batid niyang hindi ito sasagot sa karaniwang paraan. Tumayo ang kalabaw at dahan-dahang naglakad patungo sa bahaging hinukay ni Mateo ilang linggo na ang nakalipas. Ang lugar kung saan niya unang natagpuan ang kakaibang lupa at gintong mga butil. Huminto ito roon at ibinaba ang ulo sa kamarahang kinayod ang lupa gamit ang paa. Napakunot ang noo ni Mateo. Kumuha siya ng pala at nagsimulang maghukay sa mismong lugar na iyon. Sa bawat pagtama ng bakal sa lupa, tila mas lumalalim ang kulay nito. Mula kayumanggi patungong halos itim. Maya-maya pa'y tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Lumuhod siya at inalis ang lupa gamit ang kamay.
Isang lumang kahon ang unti-unting lumitaw, kahoy, ngunit hindi naaagnas sa kabila ng tagal nitong nakabaon. May mga ukit ito sa gilid na hindi niya agad maunawaan. Mga simbolong tila mas matanda pa sa baryo. Tumigil siya sandali. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong buksan. Ngunit naroon ang kalabaw. Tahimik ngunit tila hinihikayat siya. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Sa loob ay hindi ginto o alahas ang kanyang natagpuan. Sa halip, may mga supot ng binhi, tila palay, ngunit mas bilugan at mas makintab. Katulad ng unang gintong butil na kanyang nakuha, ngunit mas marami. May kasama ring isang piraso ng papel, manipis. Tila napakatagal nang nakatago. Maingat niya itong binuklat. Hindi ito sulat na karaniwan. Maikli lamang ang nakasulat, ngunit malinaw ang mga salita. Ang lupa ay may alaala. Sa taong tapat at may malasakit, ibinabalik nito ang inalay na pagod. Ngunit ang biyaya ay hindi para sa kasakiman. Kung ito'y gagamitin sa pagkamalabis, mawawala ang bisa. Napaupo si Mateo, hawak ang papel. Hindi niya alam kung sino ang naglagay ng kahong iyon sa ilalim ng kanyang lupa. Hindi rin niya maunawaan kung paano ito napunta roon. Ngunit may isang bagay siyang tiyak. Ang kalabaw ang nagturo sa kanya kung saan hahanapin. Kinabukasan, sinubukan niyang itanim ang ilan sa mga binhi sa isang maliit na bahagi ng bukid. Hindi sa gitna, kundi sa gilid lamang. Ayaw niyang agad ipagsigawan ang anumang mangyari. Lumipas ang ilang araw. Ang mga binhing itinanim niya mula sa kahon ay sumibol ng mas mabilis kaysa sa nauna. Mas makapal ang tangkay, mas matingkad ang kulay. At higit sa lahat, ang lupa sa paligid nito ay tila lumalawak ang sigla. Parang may kumakalat na lakas sa ilalim. Ngunit kasabay ng paglakas ng ani ay ang paglalim ng pagdududa sa baryo. Isang umaga, natagpuan ni Mateo na may bahagi ng kanyang palayan ang sinadyang tapakan. Hindi malawak ang pinsala, ngunit malinaw ang intensyon. Hindi niya sinabi kanino man. Sa halip, tahimik niyang inayos ang nasira. Ngunit hindi na siya bulag sa katotohanan. May nagtatangkang sirain ang kanyang pag-angat. Kinagabihan, dumating si Mang Isko sa kanyang kubo. "May balita ako," mahinang sabi ng matanda. "Narinig kong may balak si Don Hilario na ipasukat muli ang mga lupa rito. Sinasabi niyang baka raw lumampas ka sa hangganan ng parsela mo." Napatingin si Mateo sa bukirin. Hindi sapat na agawin ng kalabaw. Hindi sapat na bantayan siya. Ngayon pati lupa niya ay balak questionin. "Wala akong inangkin na hindi sa akin," mariin niyang sabi. "Alam ko," sagot ni Mang Isko. "Ngunit ang kapangyarihan ay kayang baluktutin ang guhit sa lupa." Pagkaalis ng matanda, muling napatingin si Mateo sa kalabaw. "Kung ang biyayang ito ay may kapalit," bulong niya, "handa akong harapin. Ngunit sana'y hindi madamay ang iba." Tahimik ang hayop, ngunit ang mga mata nito'y tila mas maliwanag sa dilim. Sa ilalim ng lupa ng San Isidro ay may nakatagong lihim. Hindi lamang binhi ng kasaganaan, kundi binhi rin ng tunggalian. At habang mas lumalalim ang paghuhukay ni Mateo sa kanyang lupa, mas lumalalim din ang galit at takot ng mga taong ayaw makita siyang umangat. Ang biyaya ay nagsisimula pa lamang magbunga. Ngunit ang anino ng kapangyarihan ay unti-unti nang humahaba. Hindi nagtagal, nagkatotoo ang babala ni Mang Isko. Isang umaga,
Bago pa man tuluyang uminit ang araw, dumating sa bukid ni Mateo ang tatlong lalaking may dalang panukat, lubid at mga kahoy na pananda. Kasama nila si Tadeo na nakasombrero at tila handang magbasa ng hatol. "May utos ang amo," malamig na sabi nito. "Ipapasukat muli ang mga hangganan ng lupa rito para malinaw ang lahat." Hindi na nagtanong si Mateo. Batid niyang hindi ito basta pagnanais ng kaayusan. Isa itong hakbang upang questionin ang kanyang karapatan. Tahimik siyang tumayo sa gilid habang nagsimulang maglatag ng lubid ang mga lalaki mula sa isang lumang batong pananda patungo sa kabilang dulo ng pilapil. "Dito ang nakasaad sa lumang tala," sabi ng isa sa mga taga-sukat. Ngunit nang maituwid ang lubid, napansin ni Mateo na may kakaibang paglihis ang guhit. Ang bahagi ng kanyang bukid na pinagtamnan niya ng mga binhi mula sa kahon ay tila nasasaklaw ng bagong panukat. "Hindi ganyan ang hangganan noon," mahinahon ngunit matatag niyang sabi. Ngumiti si Tadeo ng bahagya. "May mga pagkakamali ang matatandang marka. Ngayon lamang natin itinutuwid." Lumapit si Mateo at itinuro ang matandang punong kawayan sa gilid ng pilapil. "Ang puno pong iyan ang tanda ng hangganan mula pa sa panahon ng aking ama." Tiningnan niyon ng taga-sukat ngunit umiling. Wala sa tala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang unti-unting pag-init ng dugo sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay magalit, ngunit alam niyang kung mananatili siyang tahimik, tuluyan nang mawawala ang bahagi ng lupang pinagpuyatan niya. Lumapit siya sa kalabaw na tahimik na nakamasid. "Kung ito ang pagsubok," bulong niya, "bigyan mo ako ng lakas." Sa hindi inaasahang sandali, umusad ang kalabaw patungo sa mismong lugar kung saan itinayo ng mga taga-sukat ang bagong pananda. Huminto ito roon at matatag na tumayo, na para bang may pinoprotektahan. "Paandarin ninyo iyan palayo," utos ni Tadeo. Sinubukan ng isa sa mga tauhan na hilahin ang hayop, ngunit hindi ito gumalaw. Sa halip, marahang ibinaba nito ang ulo at itinukod ang mga paa sa lupa. "Matigas ang ulo ng hayop mo," iritadong sabi ni Tadeo. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, lumuhod siya at hinawakan ang lupa sa tabi ng kalabaw. Napansin niya ang isang bagay. Ang bahaging iyon ng lupa ay mas maitim at mas mabigat kaysa sa iba. Doon niya unang itinanim ang mga espesyal na binhi. "Kung ililipat ninyo ang hangganan," malinaw niyang sabi, "hindi lamang lupa ang kukunin ninyo, pati ang bunga ng aking pagod." "Ang lupa ay pag-aari ng may titulo," sagot ni Tadeo. "Ang lupa," tugon ni Mateo, "ay pag-aari rin ng may dugo at pawis na ibinuhos dito." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ilang magsasaka ang nagtipon sa di kalayuan, nanunood. Hindi sila nagsasalita, ngunit malinaw sa kanilang mga mata ang pag-aalinlangan. Isa sa kanila ang lumapit, isang lalaking minsang tumawa kay Mateo noong siya'y nag-aararo ng mag-isa. "Alam naming dito ang dating hangganan," sabi nito. Bahagyang nanginginig ang tinig. "Dito kami lumaki." Nagkatinginan ang mga taga-sukat. Hindi agad umatras si Tadeo, ngunit nakita ni Mateo ang bahagyang pag-igting sa kanyang panga. Hindi niya inaasahan na may magsasalita para sa lalaking matagal nang iniiwasan ng baryo. Sa huli, ibinaba ni Tadeo ang kanyang sombrero at nagsalita ng mariin. "Isusumite ko muna ito sa amo. Hindi pa ito tapos." Umalis silang may halong inis at pag-aalinlangan.
Naiwan si Mateo sa gitna ng kanyang bukid, napapaligiran ng ilang magsasakang ngayon ay hindi na nakatingin sa kanya bilang malas. "Hindi namin alam ang buong katotohanan," sabi ng isa, "pero nakikita namin ang pagbabago sa lupa mo." Bahagyang ngumiti si Mateo. Ang lupa ay hindi nagsisinungaling. Nang magsiuwi ang mga tao, muli siyang naupo sa pilapil. Ang kalabaw ay nasa tabi niya, tahimik at tila nagbabantay. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mga tulad ni Don Hilario ay hindi basta sumusuko sa isang pagtutol lamang. Ngunit sa araw na iyon, may isang bagay na nagbago. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang paninindigan. Ang guhit sa hangganan ng lupa ay maaaring baluktutin ng kapangyarihan, ngunit may mga guhit na hindi kayang burahin. Ang guhit ng katotohanan sa puso ng mga taong nakasaksi. At habang papalubog ang araw, tinamaan ng ginintuang liwanag ang kanyang palayan. Sa unang pagkakataon, ang pag-angat ni Mateo ay hindi na lamang lihim ng kanyang bukid. Ito'y nagsisimula na ng maging pag-asa ng iba. Pagkaraan ng insidente sa hangganan, naging mas maingat si Mateo. Hindi na lamang niya pinagmamasdan ang kanyang palayan bilang magsasaka. Binantayan niya ito bilang isang taong may ipinagtatanggol sa bawat umaga. Bago pa man tumilaok ang mga manok, nasa bukid na siya kasama ang kalabaw. Hindi na niya kailangang mag-utos. Ang hayop ay tila may sariling pag-unawa sa kung aling bahagi ng lupa ang nangangailangan ng pansin. Ang mga binhing mula sa kahon ay nagsimulang mamulaklak. Ang mga uhan nito ay hindi lamang mabigat, tila mas siksik ang bawat butil. Nang una niyang anihin ang ilang tangkay upang suriin, napansin niyang ang mga butil ay mas malalaki at mas matingkad ang kulay. Hindi ito simpleng magandang ani. Ito'y kakaibang kalidad na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya bilang magsasaka. Isang umaga, dumating si Mang Isko at dalawang iba pang magsasaka. May dala silang maliit na supot. "Mateo," sabi ni Mang Isko, "may bahagi ng palayan ko ang hindi tumutubo ng maayos. Maaari ba akong makahingi ng ilang binhi mo? Susubukan ko lamang sa maliit na bahagi." Tahimik na nag-isip si Mateo. Naalala niya ang sulat na kanyang nabasa sa loob ng kahon, ang babala laban sa kasakiman. "Hindi ito para ipagdamot," sabi niya sa wakas. "Ngunit hindi rin ito dapat abusuhin. Subukan natin sa maliit na bahagi lamang. Kung magiging mabuti ang bunga, ibahagi natin ng patas." Tumango ang mga magsasaka. Nagbigay si Mateo ng kaunting binhi at sa tulong ng kalabaw, tinulungan pa niyang araruhin ang bahagi ng lupa ni Mang Isko. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting kumalat ang balita. Ang maliit na bahagi ng palayan ni Mang Isko na tinamnan ng mga binhi mula kay Mateo ay naging mas malusog kaysa sa iba. Hindi man kasing lago ng sa bukid ni Mateo, malinaw ang kaibahan. Dito, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa baryo. Ang mga magsasakang dati nag-aalinlangan ay nagsimulang lumapit hindi upang manghamak, kundi upang matuto. Ngunit hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Don Hilario. Sa kanyang malaking bahay, nakaupo siya sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang malalayong bukirin. Dumating si Tadeo dala ang balita. Hindi na lamang kay Mateo ang pagbabago, sabi nito. Pati ang ilang maliliit na magsasaka
ay nakikinabang. Matagal na hindi nagsalita si Don Hilario. Kapag ang isang mahirap ay yumaman ng mag-isa, madali siyang pigilan, marahan niyang wika. Ngunit kapag marami na ang nakikinabang, nagiging panganib iyon. Hindi na kailangang ipaliwanag ang ibig sabihin. Samantala, sa bukid ni Mateo, nagsimula na ang anihan. Ang unang bugkos ng palay na kanyang inani ay inilagay niya sa harap ng kanyang kubo. Tahimik siyang tumingin sa mga ito, isang paalala ng kanyang mga pagod na araw at ng hindi inaasahang biyaya. Lumapit ang kalabaw at tumabi sa kanya. "Hindi ko ito nakamit ng mag-isa," sabi niya. Hinahaplos ang noo ng hayop. Ngunit hindi rin ito dapat maging sanhi ng pagkakahati. Nagpasya si Mateo na dalhin ang ilan sa kanyang ani sa plaza, hindi upang ipagyabang, kundi upang ibenta sa mas mababang halaga kaysa sa karaniwan. Hindi niya layuning lugiin ang sarili, ngunit nais niyang maramdaman ng baryo ang ginhawang matagal na nilang hindi natitikman. Sa unang araw ng pagbebenta, maraming nagulat. Mas mura ito kaysa sa ani ni Don Hilario, bulong ng isang babae. Ngunit mas maganda ang kalidad, sagot ng isa pa. Hindi nagtagal. Nabawasan ang bumibili sa bodega ng Panginoong may lupa. Hindi ito tahasang paghihimagsik, ngunit ito'y tahimik na pagbabago. Isang hapon, habang papauwi si Mateo mula sa plaza, sinalubong siya ni Tadeo sa daan. "Malakas ang loob mo," sabi nito. "Akala mo ba'y hindi makakarating sa amo ang ginagawa mo?" "Hindi ako nakikipaglaban," sagot ni Mateo. "Nagbebenta lamang ako ng ani. May mga bagay na hindi dapat ginagalaw ng tulad mo," mariing tugon ni Tadeo. Tumingin si Mateo ng diretso sa kanya. "Kung ang lupa ay nagbigay sa akin ng biyaya, bakit ko itatago?" Sandaling nagkatinginan ang dalawa. Hindi sumagot si Tadeo. Ngunit sa kanyang pagtalikod, malinaw ang banta sa kanyang mga hakbang. Nang gabing iyon, habang tahimik ang baryo, may mga matang muling nagmasid sa bukid ni Mateo. Ngunit ngayon, hindi lamang ito usapin ng isang kalabaw o isang parsela ng lupa. Ito'y naging usapin ng impluwensya. Ang bunga ng katapatan ay nagsisimula nang magbigay lakas sa mga taong matagal nang nakayuko. At sa bawat uhay na inaani, sa bawat butil na ibinabahagi, mas lalong lumilinaw na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ani, kundi sa lawak ng kabutihang na ipapamahagi. Ngunit sa likod ng pag-usbong ng pag-asa, may mga pusong hindi handang mawalan ng kapangyarihan. At ang katahimikan bago ang bagyo ay mas mapanganib kaysa sa malakas na hangin. Habang papalapit ang huling bahagi ng anihan, naging masigla ang San Isidro kaysa sa mga nakaraang taon. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, maraming pamilya ang may sapat na bigas sa kanilang mga banga. May mga batang muling narinig na tumatawa sa dapit hapon, at ang mga magsasakay hindi na lamang nag-uusap tungkol sa utang kundi tungkol sa posibilidad. Ngunit ang pag-asa ay may kasamang panganib. Isang gabi, habang payapang natutulog si Mateo, nagising siya sa kakaibang amoy, masangsang at mainit. Usok. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng kubo. Sa di kalayuan, sa bahaging malapit sa pilapil, may apoy na gumagapang sa tuyong damo sa gilid ng kanyang bukid. Hindi pa nito naaabot ang palayan, ngunit malinaw na kung pababayaan, kakalat ito. "Luntian!"
Sigaw niya. Lumabas ang kalabaw mula sa likod ng kubo. Alerto at matatag. Walang oras upang mag-isip. Tumakbo si Mateo patungo sa balon at nagsimulang maghakot ng tubig gamit ang timba. Ngunit alam niyang hindi sapat ang kanyang lakas upang mapigilan ang apoy kung lalakas pa ito. Sa kanyang pagkagulat, ang kalabaw ay hindi na natiling nakatayo lamang. Lumakad ito patungo sa mismong bahagi ng apoy at gamit ang malalakas nitong paa, sinimulang tapakan ang nagliliyab na tuyong damo. Sa bawat tapak, tila mas mabilis na namamatay ang apoy kaysa sa inaasahan. Hindi ito karaniwang kilos ng isang hayop. Habang patuloy si Mateo sa pagbuhos ng tubig, napansin niyang ang apoy ay tila humihina nang hindi naaayon sa lakas ng hangin. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang apoy ay tuluyang naapula. Nakahinga siya ng malalim. Ngunit nang masdan niya ang pinagmulan ng apoy, napansin niya ang isang bagay. May bakas ng langis sa tuyong damo. Hindi ito kusang nagliyab. May nagpasimula nito. Dahan-dahan niyang sinuri ang paligid. Sa gilid ng pilapil, may bakas ng yapak na patungo sa madilim na bahagi ng daan. Hindi niya hinabol. Alam niyang hindi siya handa sa isang harapang sagupaan. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa tangkang pagsunog sa kanyang bukid. Ang mga magsasaka ay nagtipon, galit at nababahala. Hindi na ito simpleng inggit, sabi ni Mang Isko. May gustong manakot. Tahimik si Mateo. May nakakita ba kagabi? Tanong ng isa. Walang sumagot. Ang takot ay mas mabilis kumalat kaysa apoy. Bandang tanghali, dumating si Tadeo sa bukid. Wari nag-iimbestiga. Narinig kong may nangyaring sunog, sabi niya. Tila inosente ang tono. May nagtangkang magsimula ng apoy, sagot ni Mateo. Tiningnan ni Tadeo ang lupa. Baka aksidente. Walang aksidente sa bakas ng langis. Diretso niyang tugon. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Mag-ingat ka, sabi ni Tadeo bago umalis. Hindi lahat ay natutuwa sa biglaang pagbabago. Hindi iyon babala. Isa iyong paalala ng kapangyarihan. Pagsapit ng gabi, hindi na natulog si Mateo agad. Umupo siya sa harap ng kubo, katabi ang kalabaw. Kung ito ang kapalit ng pag-angat, mahina niyang sabi, handa akong harapin, ngunit hindi ko hahayaang masunog ang pinaghirapan ng marami. Tumingin siya sa malawak na palayan. Ang bunga hindi lamang ng kanyang pagsisikap, kundi ng unti-unting pagkakaisa ng ilang magsasaka. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Hindi na lamang ito tungkol sa kanya. Ang tangkang pagsunog ay hindi lamang pag-atake sa kanyang lupa. Ito'y babala sa sino mang magtatangkang tumayo laban sa dating kaayusan. Ngunit sa kabila ng takot, may mga magsasakang nagboluntaryong magbantay. Sa gabi, palihim man o hindi, nagsisimula ng tumindig ang baryo. Sa ilalim ng madilim na langit, ang bukid ni Mateo ay nanatiling buo. At habang ang mga uhay ng palay ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng buwan, malinaw na ang apoy na nais magpabagsak sa kanya ay hindi pa sapat upang tupukin ang pag-asang nagsimula nang magliyab sa puso ng San Isidro. Ngunit alam niya, kung may nagtangkang magsunog minsan, maaaring subukan itong muli. At sa susunod, maaaring hindi na apoy lamang ang gamitin. Pagkaraan ng tangkang pagsunog sa kanyang bukid, naging mas mahigpit ang pagbabantay sa San Isidro.
Tuwing gabi, may 2 o 3 magsasakang umiikot sa paligid ng mga palayan. Hindi lamang kay Mateo, kundi pati sa iba pang sakahan. Tahimik ang kanilang pagkilos, ngunit malinaw ang mensahe. Hindi na sila basta manonood lamang. Si Mateo ay hindi humiling ng ganitong suporta. Ngunit alam niyang ang nangyari ay nagising ang baryo. Sa katotohanang ang pag-unlad ng isa ay maaaring magdala ng pagbabago sa marami. Sa kabila nito, hindi siya naging kampante. Isang umaga, habang pinagmamasdan niya ang mga uhay na halos handa ng anihin, napansin niya ang pagbabago sa hangin. Hindi ito tulad ng karaniwang ihip bago mag-ulan. Mabigat ito, tila may dalang babala. Sa malayong silangan, unti-unting nag-ipon ang makakapal na ulap. "May bagyo," sabi ni Mang Isko na lumapit sa kanya. Malakas daw ang paparating. Hindi bago sa mga magsasaka ang bagyo. Bahagi ito ng kanilang buhay. Ngunit ang timing nito ay hindi kanais-nais. Malapit na ang huling anihan. Kapag hindi nila naani agad ang palay, maaaring masira ang lahat ng kanilang pinaghirapan. "Narinig ko rin," sagot ni Mateo. "Kailangan nating magmadali." Sa tulong ng ilang magsasaka, nagsimula silang mag-ani ng mas maaga kaysa sa nakatakda. Ang mga kamay na dati nag-aatubili ay ngayoy mabilis at sabay-sabay kumikilos. Sa bawat bugkos ng palay na natatapos, naroon ang pakiramdam ng pagkakaisa. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, may ibang paghahanda ring nagaganap. Sa loob ng bahay ni Don Hilario, nakaupo siya sa harap ng kanyang mesa habang pinakikinggan ang balita tungkol sa paparating na bagyo. Kung masira ang ani ng maliliit na magsasaka, sabi ni Tadeo, mapipilitan silang mangutang muli. Tahimik ang matanda. Ngunit kung mailigtas nila ang ani, dagdag ni Tadeo, maaaring tuluyan silang makawala sa ating kontrol. Matagal bago nagsalita si Don Hilario. Ang bagyo, marahan niyang wika, ay hindi natin kayang pigilan. Ngunit maaari nating kontrolin ang paghahanda. Hindi na niya kailangang ipaliwanag. Samantala, sa bukid ni Mateo, mas lalong naging abala ang lahat. Ang kalabaw ay walang kapaguran sa paghila ng mga kariton na puno ng ani patungo sa kubo at sa maliit na bodega na itinayo nila sa tulong ng mga kapitbahay. Sa bawat pagdaan ng oras, lumalakas ang hangin. Pagsapit ng hapon, nagsimulang bumagsak ang unang patak ng ulan. Malalaki at mabibigat. "Bilis!" sigaw ng isa sa mga magsasaka. Hindi nagmadali si Mateo sa pag-utos. Sa halip, pinanatili niyang maayos ang kilos ng lahat. Ang takot ay maaaring magdulot ng pagkakamali. Sa gitna ng kaguluhan ng hangin at ulan, napansin niya ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang bahaging tinamnan niya ng mga binhi mula sa kahon ay tila hindi agad yumuyuko sa lakas ng hangin. Habang ang ibang palay ay sumasayaw ng marahas, ang mga iyon ay nananatiling mas matatag. Lumapit ang kalabaw sa tabi niya, tila nagbabantay. Habang papalakas ang bagyo, may mga magsasakang nagpasyang ilikas ang natitirang ani sa mas mataas na lugar. Tinulungan sila ni Mateo. Hindi lamang ang sarili niyang palay ang iniisip. Nang tuluyang sumapit ang gabi, ang hangin ay umuungal at ang ulan ay halos hindi na makita ang pagitan ng lupa at langit. Sa loob ng kubo, nakaupo si Mateo,
pagod ngunit gising. Sa labas, naroon ang kalabaw, hindi umaalis sa gitna ng bakuran. Kung ito ang pinakamalakas na pagsubok, bulong niya, ipagkatiwala ko sa iyo ang natitira. Magdamag ang bagyo, may mga bubong na natangay, may mga puno na nabuwal. Ngunit pagsikat ng araw kinabukasan, unti-unting tumahimik ang hangin. Lumabas si Mateo upang suriin ang pinsala. May mga bahagi ng kanyang palayan ang naapektuhan, ngunit hindi kasing lala ng kanyang kinatatakutan. Ang bahaging tinamnan ng mahiwagang binhi ay nanatiling higit na buo kaysa sa iba. Sa paligid, nakita niyang mas malaki ang pinsala sa ibang sakahan, lalo na sa malalawak na lupain ni Don Hilario, kung saan ang ilan sa mga palay ay hindi na nailigtas sa oras. Unti-unting nagtipon ang mga magsasaka. Sa kabila ng pagod at lungkot sa mga nawalang bahagi, may kakaibang katahimikan sa kanilang mga mukha. Nalampasan nila ang apoy, nalampasan nila ang bagyo. At sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling nakatayo si Mateo, hindi bilang isang mahirap na magsasakang inaapi, kundi bilang isang taong naging sandigan ng iba. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang bukirin na nalinis ng ulan, batid niyang ang bagyo ay hindi lamang dumaan sa kalangitan. May bagyong paparating pa, hindi mula sa ulap, kundi mula sa puso ng taong ayaw tanggapin ang pagbabagong nagaganap. At sa mga susunod na araw, malalaman niya kung alin ang mas mapanganib, ang galit ng kalikasan o ang galit ng tao. Matapos ang bagyong tumama sa San Isidro, ang baryo ay tila nagising sa isang bagong umaga. Hindi lamang dahil sa pagtila ng ulan, kundi dahil sa pagbabagong hindi na maikakaila. Maraming palayanang napinsala, ang ilan ay tuluyang nalugmok. Ngunit sa kabila ng pagkasira, may mga ani ring nailigtas. Hindi lamang kay Mateo, kundi sa mga magsasakang tinulungan niyang makapaghanda bago dumating ang unos. Sa mga sumunod na araw, naging malinaw ang epekto ng bagyo sa malalawak na lupain ni Don Hilario. Dahil sa pagmamadali at kawalan ng sapat na tulong mula sa mga magsasakang unti-unti nang nagkakaroon ng sariling tinig, hindi agad naani ang malaking bahagi ng kanyang palay. Ang ilan ay nabuwal, ang iba'y nababad sa tubig at hindi na maipagbili. Hindi iyon ganap na pagkatalo, ngunit sapat upang mabawasan ang kanyang dating kapangyarihan. Sa plaza ng baryo, muling nagtipon ang mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang maghusga kay Mateo, kundi upang pag-usapan ang susunod na hakbang ng kanilang komunidad. Hindi tayo maaaring umasa sa iisang tao, sabi ni Mang Isko. Ngunit nakita natin kung ano ang kayang gawin kapag nagtutulungan. Maraming tumango. Si Mateo ay nakatayo sa gilid, hindi naghahangad ng pansin. Mateo, tawag ng isang ina. Kung hindi mo kami tinulungan bago dumating ang bagyo, baka wala kaming nailigtas. Umiling siya. Hindi ko iyon ginawa para sa kapalit. Ang lupa ay hindi lamang para sa isa. Kung ito'y magbibigay, dapat lahat ay makinabang. Sa gitna ng usapan, dumating si Don Hilario. Tahimik ang kanyang pagdating. Wala ang dating tikas na puno ng kumpiyansa. Sa halip, may bahagyang pagod sa kanyang mukha. Tumigil ang bulungan. Lumapit siya sa gitna at nagsalita ng malinaw. Matagal kong inisip na ang kapangyarihan ay nasusukat sa lawak ng lupang pag-aari. Anya. Ngunit ang nangyari nitong mga nakaraang buwan ay nagpakita sa akin na ang lupa ay hindi tumutubo dahil sa titulo,
kundi dahil sa pag-aaruga. Hindi agad nakaimik ang mga tao. Tumingin siya kay Mateo. Marahil may mga pagkakamali akong nagawa. Hindi iyon ganap na paghingi ng tawad, ngunit sapat upang mabawasan ang bigat sa hangin. Pagkatapos ng pagtitipon, nilapitan ni Don Hilario si Mateo nang silang dalawa na lamang ang nag-uusap sa lilim ng punong balete. "Ang kalabaw mo," sabi ng matanda, "hindi ko pa rin maunawaan." Bahagyang ngumiti si Mateo. "Hindi ko rin po lubos na nauunawaan. Ngunit alam kong may kinalaman iyon sa pagbabago." Tahimik si Mateo sandali. "Ang pagbabago," sagot niya, "ay nagsisimula sa pagpayag na may matutunan tayo mula sa iba." Nagkatinginan sila, hindi bilang magkalaban, kundi bilang dalawang taong nakaranas ng parehong unos. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nabuo ang isang kasunduan sa baryo. Ang mga magsasaka ay magtutulungan sa pagbili ng binhi at pataba. Ang ani ay hindi na lamang ibebenta sa iisang bodega. May bagong sistema ng patas na hatian at tulungan sa oras ng sakuna. Si Mateo ay hindi naging pinuno sa papel, ngunit siya ang naging halimbawa, at ang kalabaw, si Luntian, ay nanatiling tahimik na kasama niya sa bukid. Isang gabi, habang payapang nakaupo si Mateo sa harap ng kanyang kubo, napansin niyang tila mas maliwanag ang buwan kaysa dati. Ang palayan ay unti-unting bumabawi mula sa pinsala ng bagyo. Lumapit ang kalabaw at tumabi sa kanya. "Marahil," marahang sabi ni Mateo, ang tunay na biyaya ay hindi ang ani, kundi ang pagbabagong idinulot nito." Sa sandaling iyon, may kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Nang magising si Mateo kinabukasan, napansin niyang wala si Luntian sa bakuran. Hindi siya nagmadaling maghanap. Sa halip, naglakad siya patungo sa bukid. Doon, sa mismong lugar kung saan niya unang natagpuan ang kahon ng mga binhi, may bakas ng malalim na yapak patungo sa bukas na kaparangan, at pagkatapos ay naglaho. Sa lupa, may naiwan na isang maliit na supot ng binhi, katulad ng mga nauna, ngunit iisa na lamang. Naupo si Mateo at marahang kinuha iyon. Hindi siya nalungkot, nauunawaan niya. Ang kalabaw ay dumating nang siya'y nag-iisa at inaapi. Umalis ito nang siya'y hindi na nag-iisa. Hindi na niya kailangan ang himala upang mabuhay ng marangal. Ang baryo ay nagbago. Ang mga tao ay natutong magtulungan. At ang lupa na matagal nang tila napagod ay muling naging sagana. Sa paglipas ng mga taon, ang kwento ng mahiwagang kalabaw ay naging alamat sa San Isidro. Ngunit para kay Mateo, hindi iyon kwento ng mahika. Ito'y kwento ng katapatan, tiyaga at tapang na manindigan kahit laban sa kapangyarihan. At sa tuwing sisikat ang araw sa ibabaw ng luntiang bukirin, malinaw ang isang katotohanan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ani o lawak ng lupa. Ito'y nasusukat sa kabutihang naipapamana at sa pag-asang naitanim sa puso ng kapwa. Dito nagtatapos ang kwento ni Mateo, ang magsasakang minsang inapi, ngunit sa pamamagitan ng isang mahiwagang kalabaw at sariling dangal, natutong tumindig at magbigay liwanag sa kanyang buong baryo. Wakas.